Pero ito muna, Mark Lapid, Chief Operating Officer at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Kahaba naman. Chesa na nga lang. Edniel, ayan, bakit anong meron, ha? Abay, marami pala ang umabot sa 19 ang namatay. Hindi lamang 15. Grabe naman ano, ha? Latest mula kay RS number 52, Edniel Parosa. Lakay patuloy pa ngang tumaas itong bilang ng mga naitalang casualty o nasawi. Bunsod ng pananalasa ay ginamang itong reset na hangin-habagat o yun ang mga sunod-sunod na kalamidad o bagyo tumama dito sa ating bansa, partikular yung bagyong Luis at bagyong Maymay. Sa pinakauling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na inilabas ni umaga, umabot na sa 19 ang napapaulat na casualty sa iba't ibang lugar, partikular dito sa Luzon. Pinakamarami dyan lakay, 12 napaulat na nasawi dito sa lalawigan ng Benguet. 12 o siyam dyan ay dahil sa landslide sa Baguio. 2 doon sa una natin na-report na landslide sa Trinidad, Benguet at isa sa May Atok. Sumunod na lugar kung saan maraming casualty ay dito sa may lalawigan ng Rizal. Bukod doon sa 2 biktima ng rock slide at isa namang taganan ng puno dito sa may Antipolo City. E nagkaroon pa ng isang biktima dahil sa drowning dito naman sa bayan ng Binangonan. Sa Batangas ay may isang namatay sa drowning o pagkalunod, isa dahil sa electrocution sa Lipa at isa naman dahil sa landslide sa Santa Teresita, lalawigan ng Batangas. So matutalak ay bukod dyan sa 19, mayroon ding 15 napaulap na injured bunsod ng mga sama ng panahon at 4 pang nawawala batayan sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay niyan lakay ay may mga evacuees pa rin tayong pinag-uusapan at kabilang dyan ay yung mga biktima rin ng iba't iba pang mga kalamidad o trahedya na inabutan na dito sa mga evacuation center nitong pagwalan dala ng hangin habagat. Isa dyan lakay sa binabanggit natin ay dito sa ating area ngayong araw, dito sa Kapitolyo o Barangay Kapitolyo, lungsod ng Pasig. Alam mo lakay, nagdaan ang Bagyong Luis, nagdaan ang Bagyong Maymay, nagdaan din itong mga pagwalan dala ng habagat pero hindi nakalis din sa evacuation center halos. Itong mga biktima nung sunog pa noong 30 noong Hulyo. Mayroong 300 pamilya o hubigit dumulang 1,000 individual. Ang dito na 1,000 mahigit nagpapalipas sa kanilang pang-araw-araw. Saan yan? Sunog na rin nangyari nga sunog lakay doon sa may Barangay Kapitolyo, lungsod ng Pasig. Dahil sa napakahabang epekto ng trahedyang yan sa buhay ng ating mga kababayan, pinuntahan ito ng DZRH Operation Tulong. Kasama natin ngayong araw na ito ang ating Wonder Woman may binauhan na bigay ulit ng mga food packs, lugaw, tubig at kung ano pang tulong na galing din naman sa ating donors. May mga 1,000 individuals lakay ang nabigyan ng immediate hot meals ngayong umaga. Pero maliban dyan ay may non-food items din na bigay naman itong ating kasama ngayon lakay sa ating area ngayon. Si Jessa COO Sir Mark Lapid. Sir Mark, good morning ho. Kasama natin ngayon si Deo Macalma sa DZRH. Yes, hello. Kumusta sir? Ano activity natin ngayong umaga? Una-una, of course, good morning ho kay Kuya Deo. Good morning, sir. Nga sa DZRH. Magandang umaga po sa inyo. Sir Deo, hi, hello. Ayan, kumusta po kayo? Ayan, good morning. Ito tayong parang relief operation na ginagawa ngayon dito sa Pasig, City of Pasig. Para matulungan natin yung mga nasunugan naman natin dahil din sa sobrang lakas ng pag-ulan at saka may mga kasamang hangin. So, medyo napinsala ho yung kanilang mga kabahayan dahil sa sunog. So, ito po, nandito po sila, may mga tent. Of course, provide din po ng City Government ng Pasig. And then, bigay din ho tayo ng tulong. Isang para sa pagkain, isa rin ho parang hygiene kit para kailangan ho nila. Napansin nga namin, Sir Mark, na dalawang balde ito, lakay Deo, ipinamimigay. Isang food pack at isang non-food items. Yes po, kaya nagpapasalamat din po kami sa PAGCOR dahil tuwing kami ho ay nagre-request naman para mabigyan yung mga kababayan natin. Tumutugon po ang ating PAGCOR naman. Nagbibigay din po sila ng tulong para sa mga kababayan natin. Kaya maraming salamat po rin sa PAGCOR. Kakaiba itong sitwasyon nila dahil bago yung pagdating ng baha, lakay Deo, nandito na sila dahil sa sunog. Yes po, yes. So gaano ka-importante na may continuity sa tulong? Kahit na, kumbaga sa headline, baha na ang tinutulungan natin. May tulong pa rin tayo doon sa mga dati pang mga biktima. Yes po, tuloy-tuloy po ito. Siyempre, mga kasama, coordination din ho kami with DSWD. May mga yung AIX po na nangangailangan. So, ine-endorse ho namin sila sa DSWD para mabigyan din po para
yung mga nasunugan ay makapagtayo ulit ng kanilang mga bahay at masimulan huli yung kanilang mga normal na pamumuhay. Pero siyempre, sa ngayon po ay wala pa ho yun. So tulong-tulong lang muna ho. Lahat ng kaya namin ibibigay ho namin para matulungan sa pang-araw-araw na maitawid po nila yung kanilang pamumuhay nila. Laki Dayo, kasama natin Sir Mark. Baka may tanong kayo. GM, ayan, nagpaalam po ba kayo kay Mayor Vico Soto? Baka sabihin yung teritoryo niya at pinapasok po ninyo. Hindi pa. Sir, nagpaalam po kami kay Mayor Vico. Of course, maraming salamat po kay Mayor Vico. And kasama rin ho namin, coordinated do kay Cap Alex saka kay Kagawad Jensen dito sa barangay nila. So, nagpag-coordinate po kami para makapamigay ng tulong. Kakandidato ba kayo sa Pasig, GM Mark Lapid, sir? Ano po? Pakiulit, kuya. Kakandidato ba kayo sa Pasig at nandiyan kayo sa Pasig? Hindi po. Hindi po ako residente ng Pasig. Taga-Porak Pampanga po. Ay, akala ko tatakbo ka ng mayor sa Pasig. So, hindi po. tutulong lamang. Tutulong lang. Bigay ng tulong. Siyempre kasama ko na Senator Lapid. Tayo po ay hindi ho lang siya pwede ngayon dahil meron nung ongoing na impeachment nga pala ulit, ano? Ayan. Okay, GM Mark Lapid, sir. Ayan, maraming salamat. Good morning. Thank you. Thank you so much. Okay, Edel. Mark Lapid na kayo ng CHESA. Maliban dito sa tulong mula sa CHESA at hot meals mula sa DZRH Operation Tulong, bagay ko nila kayo mula sa lokal na pamahalaan, may mga napili rito na kunin para sa kaagapay operation. So kaagapay lang kayo parang tubad, ibig sabihin mayroon silang temporary livelihood. Sila naman yung tumutulong doon sa clearing operation sa sunog at eventually doon sa mga baha sa ibang barangay naman na naapektuhan. Kahapon, nalala mo yung report natin sa Barangay de la Paz, lubog pa rin yung compound na yun sa tubig kahit kahapon pa lamang ay tumigil na yung malakas na ulam dito sa area ito ng Eastern Metro Manila. Live mo rin mula rito sa lungsod na Pasig. Ako, si Daniel Barroso. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas.